Hello. Amen, amen. Salamat tayo nakakilala sa Panginoon at na-enjoy natin ang buhay Kristiyano, but it is still a journey for us na lalong makilala ang Panginoon sa ating buhay. Alright, let's all stand up. Please grab your Bibles in John chapter number 12. John chapter number 12. Salamat po sa mga verses, salamat po sa mga testimonies, and thank you for that special number.
Check 1, 2. Alright, we come always to the most important part. Bakit tayo nasa bahay-sambahan? Ang mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? John chapter number 12 this evening. And we'll just focus on one verse. We'll dwell on this verse. Nais ko pong, again, unawain, baunin po natin on this year 2025. The Bible says, John chapter number 12. Nakita niyo na po, amen? Basahin po natin verse number 26 all together. John chapter number 12, verse number 26. Nakita niyo na po, amen? Amen. Let's read it out loud tonight. Ready? Go. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. One simple verse. There is a word here that is repeated twice and almost 3 times. The Bible says, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be, which comes from the word serve. Then the verse goes again, if any man serve me, him will I Father honor. So bagay nais ko po hamunin ang bawat isa this as we start 2025. Let's have a heart to serve God. Amen. Amen. Magkaroon po tayo ng puso na tunay na pumili maglingkod sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata. Thank you for the testimonies. Thank you for the verses. Just the fun to be in church, the joy to be in the house of God. Na kami po'y hindi napunta para ma-entertain, hindi po napunta para aliwin ang aming sarili, but to worship you and to challenge ourselves to grow more in our Christian life. At awang mensahe ngayong gabi ay baunin po namin ito, O Diyos, at maghamon po sa amin ng mas malawak na Kristyanismo, and that is by serving you and you alone. Patawad sa pagkulang, pagkasala, Holy Spirit, please use me. At paunawa niyo po sa amin ang mensahe ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. Amen. Christianity is not about religion, it is about relationship. And know about that, alright? Yan po ang malaking bagay na pinagkaiba ng ating katuruan sa katuruan ng maraming simbahan, maraming reliyon. Dahil ninanais natin ma-enjoy po ang buhay Kristiyano, not because it is a religion, but much more it is a relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, it is a choice. Ito'y personal nating pagpili para may enjoy ang Kristyanismo natin special this year. If you are saved, are you saved tonight, amen? Kung ikaw ay ligtas at hindi mo na-enjoy ang buhay Kristiyano mo, you're missing a lot in your Christian life. You really are. Amen? Kaya nga po, ang nais ko po ngayong taong ito, as we start fresh this new year, ay piliin natin i-enjoy yung ating relationship sa Panginoon. Piliin natin i-enjoy ang buhay Kristiyano po natin bilang mga anak ng Diyos. At po, sometimes, ang Christianism, and by the way, you cannot enjoy Christianity without church. Amen? Hindi mo pwede enjoy ang buhay Kristiyano na walang simbahan. And sometimes, when church becomes boring to us, ay huwag natin sisihin ng Panginoon. Alright, huwag natin sisihin ng Panginoon. Nakakalungkot pag tayo mas nagiging excited sa mga bagay na sa libutan ito, mas nagiging excited tayo pag merong outing, pag merong Christmas party, pag merong out of town, pag merong sports fest, merong kainan, and we're all out there. Sabi ko nga kanina umaga, we will cancel our appointment with God in the house of God just because of those things. Tapos hindi natin pinapahalagahan ang ating paglilingkod sa Panginoon, and no wonder bakit hindi natin enjoy ang Kristyanismo at ang simbahan ng Panginoon. Let me tell you, not a secret, but let me tell you a thing here ngayong gabi mga kapatid, para matutunan po natin na tunay na ma-enjoy ang buhay Kristiyano natin. And I think the simple secret this evening, mga kapatid, para maunawaan natin at ma-enjoy natin ang tunay na Kristyanismo and really enjoy Christian life is we have to understand that we have to decide to serve Christ. That's it. Tunay mong ma-enjoy ang relationship mo sa Panginoon. Tunay mong ma-enjoy ang Kristyanismo pag nagkaroon ka na ng puso na nagnanais na maglingkod sa Panginoon.
Kasi pag ang idea natin ng Kristyanismo ay ang Diyos ang maglilingkod sa atin, then we're missing so much in Christianity. Bakit walang naglilingkod sa akin? Kaya hinahanap ko yung kagalakan na ikaw ay yung paglingkuran. Pero pag naunawaan mo na ang napakalaking hakbang para magkaroon ka ng kagalakan sa Kristyanismo ay hindi yung ikaw yung paglingkuran, kundi tayo yung nakadesenyo na dapat tayo yung maglilingkod sa Panginoon. Amen? Tayo yung gagawa ng hakbang to serve Christ. On this verse tonight, real quick, ngayong gabi, hindi po tayo magtatagal. I promise, hindi po tayo abutin ng alas 12. Amen? On this verse tonight, very simple, himayin po natin ang talatang ito. With this theme, just 2 words on our theme tonight, serve Christ. Serve Christ. Lingkod tayo sa Panginoon. If Christianity is all about Christ, let us find a way na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Hindi natatapos ang Kristyanismo nung tayo naligtas. Amen? When we accepted Christ in our heart, the Bible teaches, and this is what the church teaches, nung tinanggap natin si Kristo sa puso natin bilang tagapagligtas, that is instant. Right there and then, nagsisi ka ng kasalanan, tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. That very moment, nagkaroon ka ng katiyakan ng langit. Amen? Amen? Pero ang kagalakan ng pagiging ligtas, ang kagalakan ng pagiging anak ng Diyos ay hindi mo lamang matatamo dahil nasa simbahan ka. Ito'y matatamo mo pag ikaw ay nagkaroon ng puso na handang maglingkod sa Panginoon dahil ikaw ay ligtas. Hindi tayo gagawa ng mabuti at hindi tayo maglilingkod sa Panginoon para maligtas. Tayo maglilingkod at dapat tayo naglilingkod sa Panginoon dahil tayo ay ligtas. Nauunawaan natin ang posisyon natin na siya yung pinaglilingkuran at tayo dapat yung naglilingkod sa Panginoon. Let me give you 3 things tonight. Number 1, look at verse number 26. We'll hang on this verse in John chapter number 12, verse number 26. If any man serve me, let him follow me. Number 1, decide to follow the Lord. Decide to follow the Lord. Malinaw pong nakasulat sa talatang ating binasa, if any man serve me, kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, you have to follow the Lord. It's always dalawa po servant, master. At laging mahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin ano yung kahit saan namang organisasyon maunawaan natin ano yung papel natin. Ano yung trabaho natin. Baka ang taas na expectation mong first 5 ka sa basketball, water boy ka lang pala. Nay, patahin mo akong jersey, pa-jersey ka pa. Yung pala, water boy ka lang. Di ba? Lalo sa gawain ng Diyos, maunawaan mo na yung papel mo sa gawain ng Diyos ay hindi yung tayo yung paglingkuran, kundi tayo dapat yung naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Bible, when you want, you see, it is never the servant's prerogative na sabihin doon sa kanyang master, ano yung kanyang gagawin? All we have to do if we want to serve the Lord is to follow the Lord. To follow Christ is to make choices na mayroong wisdom sa ating buhay, mga kapatid, na gagawin natin yung nais ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. You just follow the Lord. And if we are really honest with ourselves, honest talaga tayo sa sarili natin, in our own self, gusto natin ang Diyos ang sumunod sa atin at pagpalain tayo ng Diyos. Yun yung pa rin yung mentalidad na maraming tao na ang Panginoon ay nakabuntot sa iyo. Anong kailangan mo? Di ba? That's the servant Ano pong kailangan nyo? Sapatos. Pagkain. Ano pong kailangan nyo? Tubig. Yun yung trabaho ng servant. At inisip natin, ang masayang buhay Kristiyano yung Panginoon ay, ano kailangan mo? Pag nag-pray ka, Panginoon, bigyan niyo ako sapatos. Sapatos. Panginoon, bigyan niyo ako pera. Makapal na yung wallet. Panginoon, bigyan mo akong bahay, pambira. Look, ang Diyos po ay hindi genie, mga kapatid. The Bible says we must have that heart to serve, and it comes hindi para ang Diyos ang susunod sa iyo at
Pag may sakit ka, pag gagalingin ka, pag matigas ang ulo mo, ay ikaw ay comfort kasi matigas ang ulo mo. Pag ikaw ay problema, ikaw ay aamuin. Pag ikaw ay pinapalo sa iyong kasalanan, ikaw, no. Jesus is the master, we are the servant. Amen? Ang utos sa atin ng Panginoon, ang ninanais sa atin ng Panginoon, ang challenge sa atin ng Panginoon is, ikaw ay niligtas ng Panginoon, tayo ay niligtas ng Panginoon, then yung buhay na yan ay dapat natatagpuan na naglilingkod tayo sa Panginoon. That verse says, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" That's why you follow the Lord. Sinusunod mo ang Panginoon. At tinitingnan mo anong nais gawin ng Panginoon. Tinitingnan mo kung saan malulugod ang Panginoon. Tinitingnan mo at ikaw ay sensitibo. Paano mo ba mapaglilingkuran ng Diyos? Hindi, Panginoon, dapat ang umahabol sa atin na ano kailangan mo, anak, kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng sapatos, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo ng asawa. No, it should be us following the Lord. That's what serving God is. Ano ba yung nais ng Diyos? Saan ba matutuwa yung aking master? Ano ba yung pwede kong magawa para sa Panginoon? It's about denying yourself and learning to seek what God or what pleases God, and you just follow Christ. Dahil kung sino yung sinusunod mo, yun yung pinaglilingkuran mo. Tama? Kung sino yung nasusunod sa buhay mo, yun yung pinaglilingkuran mo. Sinusundan mo, di siya yung master mo. Siya yung tinatanawan mo ng malaking utang na loob. Kaya nakakalungkot kapag ka may mga kaibigan, may mga barkada ka, may mga kamag-anak ka, na hindi naman sila yung nagligtas sa'yo, pero tayo yung sunod, tayo nagsunod sa kanila. Pero really, all the blessings and the salvation and the benefits that we receive, it all came from God, and He is worthy of serving, and we must follow Him. Paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Paglilingkod sa Panginoon. You see, servant came from that Greek word diakonos. It means minister. It came from that word doulos. It means bond slave. During Bible times, common po sa kanila ang practice ng binibili nila yung servant. Okay? Binibili nila yung servant, at pag nabili na yan ay pag-aari na ng master. Okay, I won't go into details, but always realize this, nung tayo naligtas, tayo binili ni Kristo ng kanyang banal na dugo. The best we can do, ladies and gentlemen, is learn to follow Christ. Sundin natin ang Panginoon. Yung ba? Masyado na tayong inalipin ng kasalanan ng sanlibutan, na alipin ka nga, kaya ikaw ay tagasunod ng kasalanan, tagasunod ng sanlibutan, sinisira na ang buhay mo, tagasunod ka pa rin ng artista, tagasunod pa rin, you're following somebody, that means you're serving them. Di ba? Di mga Pilipino, pambira, kung saan mag-concert yung ganong grupo, pupuntahan. Kung saan maglalaro ng basketball yung ganong team, pupuntahan. Di alipin ka na talaga. Diba? Gagastusan, pipilahan, inalipin ng salapi, inalipin ng bisyo. Ang bihira, sira na yung buhay, bili pa rin. Di alipin ka na talaga ng bisyo. Alipin ka na ng immoralidad ng sanlibutan ito. Pero let me promise you this. If you decide to follow Christ and serve the Lord, hindi niya sisirain ang iyong buhay. Magiging mas maayos at magiging mas masaya ang buhay mo bilang Christian. You know why so many Christians do not enjoy real Christianity? Masyado tayong natalin, ang Kristyanismo natin ay sa atin lang. Para bang ito yung itinanim sa atin ng lumang pananampalataya na basta ikaw makasimba, makaupo, makauwi, tapos na ang trabaho mo bilang Christian. It doesn't happen that way. Because when we got saved, we learn to serve Christ. Ano ba yung nais ng Diyos? Sabi ng Bible, if any man serve me, let him follow me. Sino ang nasusunod sa iyong buhay? Sino ang sinusundan mo sa iyong buhay? Sino ang nalulugod sa iyong buhay? Amen? Because if we are following Christ, ano ba yung trabahong nais ni Kristo para sa kanyang mga tagasunod? Amen?
when the New Testament speaks of serving, it means ikaw ay nagbibigay ng oras, ng substansya, ng lakas, ng enerhiya, because you want to serve. Amen? You see, if you want to serve, it means we have a decision to follow Christ. Ano ba yung nais ng Diyos? That's what the Bible says, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Follow. Diba? Because of social media, follow has been a very common term sa panahon ito. Sa bawat social media ngayon, meron ka ng pipinduting follow. Diba? Dami mga artistang fina-follow. Yung mga nanay, yung mga anak nila, fina-follow nila. Diba? Kaya nga, ano yun, giliw ka sa mga yan kasi kaka-follow mo sa kanila. Hindi mo alam yung musika nila, nai-influensyahan ka na. Yung damit nila, suot mo na. May ba? Yung pinabibili nila sa'yo, binibili mo na. Tama? Ang dami mo kasi sinusundan sa Shopee na fina-follow mo. Okay? Kada paglabas niya, bibili ka. Alipin ka na. You're following somebody. Tama? At iniisip mo, kailangan ko to. 5 taon na yung binili mo, hindi mo pa rin nagagamit. Follow ka kasi ng follow. And you become a servant of something. The Bible says, if any man serve me, let him follow me. Tingnan mo sa buhay mo, ngayong taong ito, sino bang gusto mong sundan sa iyo? Sino yung gusto mong maggabay sa iyong buhay? And that will be automatic. If you want to follow Christ, you will serve Christ. Meron kang gagawin para sa Panginoon. Meron kang paglilingkod na gagawin para sa Panginoon. Meron kang gagawin that you will set aside your pleasure and your time, your energy for yourself, and you will serve Christ. Na kung sa'yo lang, hindi mo talaga gagawin. Kung sa ating gawin lang, marami tayong pwede maging dahilan. But because you decide to follow Christ, at yan yung nais ng Diyos na gawin mo, ginagawa mo. At masaya mong ginagawa kasi masaya kang sumusunod sa Panginoon. Amen! Amen! So I praise, one thing I praise the Lord for our volunteer drivers. Amen. That's a way of serving. Amen. Amen. Dahil sa kanan atin, di ba mga drivers, pamira, ba't kita susunduin? Tutulog ka lang naman sa simbahan. Di ba? Bakit tayo gugugol ng salapi? Hindi naman ho mga hybrid yung mga sasakyan na yan. Di ba? Bakit tayo gugugol ng panggasolina, pangsundo, pamasahe, enerhiya, susunduin, lakas, at pag-uwi, ihahatid? Tapos minsan, di simple thank you, wala ka pang maririnig, no? Parang gusto mo ibangga na lang yung mga isa. But yet, why do they do that? Bakit nila By the way, yung mga nag-drive po yan, yung mga hindi ko yan binabayaran ng simbahan. Eh, kung nagbabayad ka ng simbahan sa mga driver, palagay ko kahit hindi marunong, gusto na mag-drive eh. Ang daming magbo-volunteer driver dito. Kahit si Ninyo, magbo-volunteer driver na yan. No, kaya pagdating mo ng isang Sunday morning, ang sumundo sa'yo si Ninyo, ewan ko lang kung sasanayin mo. Pero why? Why do they want to serve? Because they enjoy following Christ. Amen? Masaya nila. Sana. Masaya nila ginagawa. Yes, sir. Kasi ginagawa nila para sa Panginoon. Eh, masama ang loob niya ni Brother Romy sa mundo, eh, pambihira. Baka doon kayo dalhin sa 5 wounds yan. Kasi na tayo. Diba? But why? Because you follow Christ, you enjoy serving Christ. Amen. Sabi ko nga po, you step out of your comfort zone na hindi lang, ikaw pinaglilingkuran, ikaw binibigyan ng upuan, ikaw binibigyan ng sombo, pati pawis mo, papahirin pa, pambihira. Pati upuan mo, sir, upo na po kayo. But if you are following Christ, you follow a Savior who gave us an example of a servant's heart. Because of that, you want to serve.
Not looking for recognition. Not looking na ikaw ay papalakpakan. Marahil hindi umawit sa harap. Marahil mag-alaga ng bata. Marahil magwalis dyan sa labas. Maglinis sa CR. And no recognition, but there will be joy in your hearts. I promise you why? Because you are following Christ. At pag sumusunod ka kay Kristo, you just want to serve. Ano yung magagawa mo para sa Panginoon? Bakit? Dahil ang sinusundan mo ay ang Panginoon na nagnanais na mayroong magawa para sa ating lahat. You see, decide to follow Christ. Amen? Decide to be a person who will follow Christ. If you will serve Christ, you decide to follow Christ. Number 2, I want you to know this. Sabi ng Bible, verse number 26, we'll dwell on this. And where I am, there shall my also. Where I am, there shall also my servant be. Number 1, decide to follow Christ. Number 2, desire to be where Jesus is working. Amen. Hindi po kape naman dito mga kapatid. Tubig lang po. Desire to be where Jesus is working. You see, servants are found where Jesus is working. Amen? Ito po yung paglilingkod mga kapatid na hindi sa pilitan. Ito po yung paglilingkod na pinili mo at meron kang willing heart na nais mo maging malapit sa Panginoon. We follow and we serve a God na kilala natin yung kanyang ginawa sa ating buhay. Therefore, you desire to be kung nasan kumikilos ang Panginoon. Amen. Amen. Kasi bilang mga mananampalataya, sabi ko nga po kanina, hindi tayo naglilingkod para maligtas. Tayo'y naglilingkod dahil tayo'y natutuwa sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. At kaya tayo naglilingkod kasi tayo'y iniligtas ng Panginoon. Amen? It is an excitement ng ano ang ginagawa ng Diyos at saan siya kumikilos. Amen? You see, and where, the Bible says in verse number 26, where I am, there shall also my servant be. We will be involved sa kanyang ginagawa. Remember that verse, where I am, there shall also my servant. My question tonight is this. Makinig po kayo mga kapatid. Members, ano yung ginagawa natin ngayon that is in concern with the Lord Jesus Christ? Ano yung pinagkakaabalahan natin that is concerned with the Lord Jesus Christ? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, by the way, ay hindi lamang para sa mga full-time ng ating simbahan. I praise the Lord for our surrendered full-time workers. Ngayon po, lumalawak na po sila. Ano na sila? Ilan na kayo? Sa lalaki po, 5 kalahati na po. Ay, hindi, 6 po sila. And we're praying, Lord willing, pambira, kapaglagay po tayo ng maayos na dormitoryo para sa mga kalalakihan. Tsaka sa mga kababaihan. Aircon. Palagay ko lahat mag-full time no? But it's not just for full-time workers. It's not just for the pastor and his family. It's a calling for every believer sa bawat mananampalataya. Amen? Anong ginagawa natin sa Panginoon, mga kapatid? Na nakikita mong kumikilos ang Diyos. Because you see, you have to desire where God is working. Amen? I'm not saying na iwanan mo yung trabaho mo. That's your work. That's that. Hindi na pimatin sa taas, laging offended dyan. Ano yung ginagawa mo na kumikilos ang Panginoon? I mean, you have a secular job on Monday to Friday. I fully understand that. Nagtatrabaho ka daw secularly. Diba? But you know there is some special work sa gawain ng Diyos na mararamdaman mo at mauunawaan mo, kumikilos ang Diyos. May buhay na nababago. May batang nagiging maayos. May pamilyang nabubuo. May mga, I was talking to young people this afternoon about change lives, mga buhay na paluktot na at pariwaranan na itutuwid pa natin. At tanging ang kikilos ng Diyos at ikaw ay maging bahagi na ganong klaseng gawain. Purihin ang Panginoon. You see, if you want
to serve Christ, you will be desiring to see saan ba kumikilos ang Panginoon. Alam niyo bakit? You working people, pambira. Mga nagtatrabaho sa labas, diba? Maraming beses na papagod ka sa trabaho mo. Araw-araw. Para bang paulit-ulit na lang. Diba? Ito lang, pambira. Same office. Kung hindi ka pa work from home, pambira. Araw-araw, babiyahe ka, uuwi. Tama? Igising, parang same routine. Come on, be honest with me. You get tired. Diba, yung trabaho, kung driver ka, lagi ka nasa Manibela. Kung ikaw ay office person, lagi ka na lang nasa opisina. Kung ikaw ay pambira, diba? Kung ikaw ay working on a store somewhere, yun na lang lagi kaharap mo. Isa, tinitingnan mo, pag napapadaan ka sa mga ganyang grocery and everything, diba? Makikita mo yung mga nagtitinda dyan, I'm not trying to look down anybody, pambira. Tapos walang dadaan na customer sa buong maghapon, nakatulala ka lang doon. Nabilang mo na lahat ng buhok mo sa ulo, pambira. And it gets more, and you know, it's a job. Yeah. Pero alam niyo, kagalangan na nandun ka sa isang gawain na, alam mo, ginagawa mo ito hindi dahil kailangan mo lang kumita ng pera, pero ginagawa mo dahil alam mo kumikilos ang Panginoon. Yeah. May nangyayari, may kagalakan sa puso mo, may buhay na nababago, meron kang taong natutulungan ilapit sa Panginoon, meron kang nagagawang paglilingkod na merong eternal na kabuluhan? Let me ask you this evening. Ano po yung ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon? Ano yung ginagawa mo ngayon sa buhay mo that will outlive you? You understand that? Because when you serve Christ, you will be doing something that will outlive you. Ibig sabihin, meron kang ini-invest na kung hindi pa babalik ang Panginoon o kunin ka man ng Panginoon, yung ginawa mong pagpapagal, nagpapatuloy. Ano? At alam mo, at alam ng Diyos na meron kang naging bahagi mo. Diba? Ang mga kalakaran ko kayo, kung gusto mo maging basketball player, pag na-injured ka, limot ka. Pag nag-artista ka, limot na nga nila tayo, di ba? Pag ikaw ay yumaman, pag wala na, ilipas lahat. Yung mga employee of the month mong diploma, appreciation, nasa na? Wala na. Lahat, it all fades away. It's all but temporal. Hindi ko sinasabi kung masama yan. Ikaw ay naging first honor sa iyong graduation ng grade 6, high school, first honor ka o third honor kasi tatlo kayo. Asa na? You know, do your best in all those things, but at least you know you are doing some kind of serving that will outlive you because you are desiring to be where Jesus is working. May ginagawa ang Panginoon. May maraming tao, you've seen that, and I have nobody in mind. Pag napagod sa trabaho ito, lilipat dito. Pag napagod dito, lilipat dito. Pag nabobor na dito, aawain lahat ng katrabaho, lilipat na naman. Pag nabor na naman dito, and it seems to be never-ending, unstable foundation in life. Pag maliit na yung kita, lilipat na naman, hahanap na naman negosyo. Balik na lang, paikot-ikot na lang. You have to accept that yan po talaga ang mundo ginagalawan natin. And by the way, wala na tayong garantiya na ngayon na however fixed you are. Alam niyo yung pandemic, akala na tao, established na yung negosyo nila. Tapos, isang gano'n, wala na lang. Tapos na lang. There is no certainty on this world that we live in. Amen. Kaya nga po, the best certainty is you are there where God is working at meron kang nagagawa para sa Panginoon na ikaw man ay pumanaw sa mundong ito. Alam mo yung ginawa mo para sa Panginoon ay nagpapatuloy. Amen? Alam mo para sa Panginoon ito at ito ay hindi nawawalan ng kabuluhan na ginagawa natin sa Panginoon. You see, tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga po ang Kristyanismo at simbahan, tunay na hindi mo pwede paghiwalayin. Kasi ang nais ng Diyos bilang Kristiyano, maglingkod tayo sa Panginoon.
At ang tanging avenue para makapaglingkod tayo sa Panginoon na mayroong kabuluhan sa simbahan ng Panginoon. Amen. This morning we praise the Lord. We have 274 in attendance. We have many people on the auditorium. We have many children na tinuruan, sinundo, hinatid, pinakain. That's serving. May mga naglinis ng CR, may mga nagayos ng upuan, may mga nagpunas ng upuan, may mga... Just find some kind of investing in the lives ng mga tao na hindi ka babayaran ng salapi. Pero alam mo, yun yung paraan mo para makapaglingkod sa Panginoon. 2025, let it be a year about mananampalataya. You learn to get out of your comfort zone. Humanap ka ng taong gagamitin ka ng Diyos para maturuan mo lumago spiritual, maturuan mo magbasa ng Biblia, maturuan mo, find a goal na sometime this year, in the middle of the year, in the start of the year, middle of the year, meron kang makakatabi dyan sa simbahan na masisharean mo ng Bible, tuturuan mo mag-memorize ng books of the Bible, tuturuan mo magsaulo ng talata, tuturuan mo mag-soul winning, tutulungan mo siyang lalong mahalin ng Panginoon, and that is something where you see it is not because of you, but it is because God is working. Amen. That's serving. Maglilingkod. Kaya napapagod ka sa buhay Kristiyano mo eh. Sisimba, uupo, uuwi. Tatamaan sa preaching, o-offend. Sisimba na naman, uupo, uuwi. Pag hindi napati, masama ang loob. Pag tinamaan sa preaching, masama na naman ang loob. Pag masama ang loob, lalabas. Wala namang ibang maputang, babalik. Ayaw mo naman bumalik sa dati mong reliyon, babalik ka na naman dito. Ikot-ikot lang. Why? Alam niyo, ang kulang, wala kang pusong maglingkod sa Panginoon. Masyado tayong nakatutok sa ating me, myself, and I. But try to reach out. Try to find people whom you can serve. Try to be that person na gigising ka na maaga ng linggo, manunundo ka ng bisita. Pupuntahan mo yung bahay ng isang bata na pambira. Minsan, ikaw pa kailangan magligo sa kanya. Kahit hindi ka pa nakaligo, liliguan mo. At bibihisan mo, pahihiramin mo ng necktie, pahihiramin mo ng sapatos, pupunta dito. Bihis na bihis ka, pupunasan ka ng sipon. Yun ang ayaw natin. Ayaw mo madungisan. Don't forget the word, naglilingkod kayo. Meron kang i-exert na sakripisyo. Meron kang i-exert na kalakasan. Meron kang i-exert na time. And I promise you this, that's why we have a song, there is joy in serving Jesus. Gusto ko lang ito, ba't wala akong kagalakan? Wala ka kasing serving Jesus na ginagawa. But I promise you, you'll find brethren in the house of God. Kahapon sa simbahan ng Sabado, magtatrabaho ng linggo ng gabi, ng Sabado ng gabi, uuwi, kigising ang maaga, susundo, mingiti sa labi, uuwi sila, nakakatulog sa jeep, lumalagpas ang bahay, pag uwi ng linggo, nasa Alabang na sila. Mulat nila, nasa San Pedro na sila. Pagod eh. Pero masayang pagod. Kasi naglingkod sa Panginoon. Amen? Masaya ka nga nag-mall. Masaya ka nga nag-shopping. Pero nung nagastos mo na lahat, si Henry, sina lang ang masaya. Pero alam mo, merong pagkilos na ginawa ang Diyos dahil naglingkod ka sa tao at sa Diyos na pinagkatiwala sa iyo. Find it time on Sunday, tumabi ka naman sa bisita, share ang mga Bible. Amen. Huwag ka lang sa kaya makaupo ng komportable sa sigahan, tapat ng aircon, makakatago sa speaker, makakasandal at makakatulog. Kulang na lang, magdala ka ng unan, kumot at kulambo. Sabi nga po sa when you come to church, make sure you receive a blessing, but make sure you are a blessing. You know God is working. Lastly, number 3, your favorite point, last point, amen?
Amen. Sila mag-amen. Parang si Edrea tayo mag-amen. Ikaw na naman, Milan. Kaya, kanina mali, si Jibo yung umimen. Full time pa yung umimen siya. Number 3, delight in the blessings of serving. Delight in the blessing of serving. Maging magalak ka dahil ang paglilingkod ay mayroong pagpapala. Verse number 27. If any man serve me, him will my Father honor. God will always honor the one who serves. Amen. Hindi po, walang honor na makamundo na makakapagdaig ng honor na ibibigay ng Panginoon. I promise you that. We want recognition from men. Gusto natin ang palakpak ng tao. Gusto natin ang appreciation ng tao. Kaya nga minsan yun yung hinahabol natin eh. Because we're serving too much people. Gusto natin palakpakan tayo kasi bago yung sapatos mo, bago yung rubber shoes mo, bago yung medyas mo, bago yung ligo, ang bago lahat sa'yo. Why? You're serving people. Pinipilit natin i-please ang mga tao. Pinipilit natin na matuwa sila kasi signature yung damit mo. Signature lahat ng alam niyo po yun? And all those things. And sabi ko nung ating pinag-usapan ng pera, when Christmas season came, you buy things you do not need. To please people we do not like. With the money we do not have. Sino ba magiging masaya nun? Tama? But if you decide to serve, you will delight. You will enjoy the blessing ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? Yung kasiyahan. It's a promise from the Word of God. Him will my Father honor. And when God honors, yan ay isang blessing na hindi kaya tumbasan na salita. Amen. Ang lang, pag ikaw ay naging instrumento ng Diyos maglingkod sa Kanya, magdala ng isang bisita at makita mo yung taong yan babaguhin ng Diyos, hindi kaya bayaran ng salapin. Tama? Ano nyo, ang naghahamon po sa akin magpatuloy maglingkod? Pag nakakita ko ng mga you have unspoken testimonies how God has changed your life. Pag tinitingnan ko ang mga tatay kung paano ka nagsimula at ano ka na ngayon dahil gawa ng salita ng Diyos, hindi mo mababayaran yan ng salapin. Hindi mo pwede palitan ng anumang yaman ng sanlibutan, ang kagalakan at ang blessing ng mayroong pamilyang binubuo ang Diyos. Mayroong mga anak na lumalaki na may pagkatakot sa Diyos. Mayroong mga kabataang natututong magkurbata. Malayo sa pagiging perfecto, pero dahil natutong kang maglingkod sa Diyos by reaching these people, the honor is more than just what the world can give. Daig nun, kapatid, ang employee of the month. Amen. Daig nun ang recognition ng anumang tao. What I want you to understand this here, ladies and gentlemen, is the reward for serving God is an honor na Diyos lamang ang makapagbibigay at higit sa salapin. Amen? Let's challenge ourselves ngayong taon. Let's have our hands dirty dahil tayo naglilingkod sa Panginoon. Yung maranasan mo humawak magpunas ng upuan, tumabi sa bagong mananampalataya, sumama sa soul winning sa lugar na alam niyo po, kung hindi gawa ng soul winning, ang dami kong lugar dito sa Las Piñas na hindi mararating. Alam niyo kung paano pupunta sa Ulo o Las Piñas in the span of 7 years? You know why? Visitation, soul winning, mga sulok-sulok. Yung ikot ng mga friendship crowd, mga pilar na yan, yung mga lusutan, wala po nagturo sa akin yan. Pag nakita ko maraming sasakyan, siguro dadaan na. Hanggang ngayon, may mga nadidiscover pa po tayong lugar dito sa Las Piñas na pamira, hindi pa napupuntahan ni Aguilar. Tatakbo na akong mayor dito, mga kapatid eh. Boto mo ako, Hindi ko na akong boto, mga kapatid. Kaya flying voter yata yung nakuha ko. Pero pamira. Ano yun? Pugad lawin. Bro mo, may pugad palang lawin dito sa Las Piñas.
Pag binoto niyo ako, bidodonate ko sa inyo yung mga lupang yan. Dapat tayo napunta sa usapan yan, ang bira. Understand? Sino ba yung mga yan? That's what I call serving. Amen? Paglilingkod natin sa Diyos. Sabi ko noon, paano ako maglilingkod sa Diyos? And you fully understand, naglilingkod ka sa Diyos by serving the people. Pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. It's not just about you. It's about reaching out to these people. And the honor, ang kagalakan at kasiyahan. Sabi ko nga, uuwi man tayo ng Sunday night ng pagod. Pero masayang pagod. Anong sinabi nung pagod ka kain sa inuman sa party, pagod ka sa pag-window shopping. Pagod ka pero ubus pera mo. Wala ka namang pera, naubos pa. Pero Ben, wala ka ng pera, naubos pa. Eh di, hindi ka na masaya kasi wala ka lang ng pera, naubos pa. Di ba? Nakarelate kayo doon? Puro bintana lang nabili mo. Yung nabili mo sapatos, hindi mo patay. Oh, pero yung you have exerted effort in serving God by helping people. That's a delight. Kasiyahan mga kapatid na hindi mababayaran siya. Amen? Kaya nga may mga Kristiyano, you know the secret, bakit mayroong masasayang Kristiyano na kahit may mga binabatang problema at mayroong mga personal challenges, masaya? Because they have understood na ang magbibigay sa kanilang kasiyahan ay maglingkod sila sa Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, come unto me only that are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Sinasabi ng Panginoon, palit tayo. Yung burden ko sa mga tao, bitbitin mo. Akin na yung burden. Hindi mo masaya? Amen. It will take self-denial. You read the verses before that, sabi ng Bible, we've studied this one time. Sabi ng Bible, sa verse number 25 or 24, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it. And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Pictured it with a seed. Ang binhi, pag yan ay hindi mo tinanim, walang silbi. Ang buhay mo, pag hindi ka naglingkod sa Diyos, yan lang yan. Pag-ikot-ikot lang. Kita ng pera, mauubos, magre-resign, kikita ng pera, mauubos. Yan lang yan. But David died. Sabi ng Bible, it abideth alone. But if it die, yan ay itinanim. Yan ay naglingkod ka sa Panginoon. It will bring forth much fruit. The Bible says, he that loveth his life, pag masyado mong minahal ang sarili mo, you will lose it. But if you will learn to hate your life, that means mas mamahalin mo ang paglilingkod sa Panginoon. You will hate this life in this world. Hindi ka mabubuhay para sa bagay ng sanlibutan ito. The Bible says you will keep it unto life eternal. I challenge you tonight, this year 2025, let's step out of our comfort zone. Serve God. Serve God. So, paano? Pag may desire ka, gagawa ang Diyos sa puso mo, paano ka maglilingkod. May sasakyan ka, paghamit mo sa Panginoon. May lakas ka, abutin mo ang ibang tao. Teacher ka, gamitin mo yung profession mo para mga estudyante mo maabot ng salita ng Diyos. Magulang ka, hamunin mo yung mga anak na sama-sama kayong maglingkod sa Panginoon. There can be no excuses. There is so much way for us to learn to serve God. Amen. Sa
Salamat ang Diyos ay hindi humahanap ng mataas na qualification para maglingkod sa Diyos. Actually, ang ninanais ng Diyos, we have to die to ourselves. Kasi by nature, makasarili tayo. Wala akong pakialam sa'yo, bahala ako sa buhay. But if it dies, it will bear much fruit. Kasi pag natuto tayong puso maglingkod sa Panginoon, makakakita ka ng bunga, and you will delight in the blessing sa buhay. Dati ka masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Dati ka sumasama sa pag-aakay ng kaluluwa. Alam mo yung sinasabi kong kagalakan ng paglilingkod sa Diyos. Alam mo ba't nawala na yung puso mo na maglingkod? Masyado nating minahal yung sarili natin. Bagay na sa ng paano ako. The Bible says, come on. Let's serve Christ. Let's do our thing. Alam ko, limitado tayo lahat. Wala akong magaling. Pero ang makikita natin ay ang pagkilos ng Panginoon pag ninais natin maglingkod sa Panginoon. Tayo po tayo lahat. Nakilang Diyos, salamat po. Give us a servant's heart of God. Panginoon, alisin po namin ang pagmamahal namin sa aming sarili. Help us to decide to serve us, to follow the Lord, to be where you are working, and to delight in the blessings ng pagsunod po, Panginoon, sa inyo. Kasi po, invitation ngayong gabi, speak the heart's word, please. Basagin niyo po mga yabang po namin, Panginoon. Basagin niyo po mga excuses namin. And help us make a decision to serve Christ. Unang-una po sa aming mga bisita, nilalapit po sa inyong soul winner. Po kayong magatubili. Sila po ay may ibabahagi po sa inyo. Babahagi po sa inyong katiyakan ng langit. 1, 2, 4 visitors right there. Alright? Sige po. Sama po kayo, sirs. Sama po kayo sa kanila. They will share to you some very important truth patungkol sa katiyakan ng langit. Members, anong decision mo? Patuloy pa tayo maglilingkod sa sarili natin o gagawa tayo ng hakbang na maglingkod naman totoo sa Diyos. Ang pag-upo sa simbahan, hindi pa paglilingkod dyan. Find a way to serve Christ. And the capacity and ability na bigay sa ng Panginoon, let's serve Christ. Habang tinutupid po ang awiting panyaya, come to the altar right here. Kausapin natin ang Panginoon. And let us learn to serve Christ. Mothers, magkaroon tayo ng puso hanggang maglingkod sa Panginoon. Denying ourselves, taking up our cross, and following Him. Well, praise the Lord. Thank you for listening tonight. I hope na-enjoy po natin ang salita ng Diyos ngayong gabi. Amen? And let's find a way. You talk to your area captains, you talk to fellow Sunday school teachers, paano ako magsisimula. And I believe the best simple way to start, sama ka sa soul winning. Find a area, find a place na gusto mo maabot ng salita ng Panginoon. Amen? And let's find a way to serve Christ. Bukas po is an opportunity. Monday soul winning. Amen? And Friday, we have schedules as well. We have schedules on Saturday. May sasakyan ka, gamitin mo sa pagsundo.
ilakas ka, gamitin natin para sa Panginoon. Makita mo mayroong kagalakan ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Let's hold stand up, please. And we sing that song, Joy in Serving Jesus. May Tagalog nun, tama? May ganap ang maglingkod kay Kristo. That is 93 sa Tagalog. Amen. Number 93 for hymnals, may ganap ang maglingkod kay Kristo. Amen. Everybody now, first and last stanza, ready, sing. May kaya ang kay Kristo, maglingkod at manangan. May papuri ka sa puso, bawat oras at araw. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y sa Panginoon is asking this question. Sino ang nailapit mo sa Panginoon this week? Amen. It may be an unsaved person na share mo ng gospel. It may be a new Christian, a young Christian, or maybe a old-time Christian na na-encourage mo ng salita ng Panginoon. Just simple ways. You know you are serving Christ. Amen? Same for that this week. Amen? Tayo po ay mag-aim ng sino nailapit po sa Panginoon this week. You see, the result of that, kanina umaga, nalimutan ko. Pero sino po yung you got saved and you got baptized 2024? Raise your hand. Ngayon po yung taas kamay, naligtas kayo. Unahin natin. Sino po yung na-saved ng 2024? Amen. Amen. Sino po yung nabaptize ng 2024? Amen. Sino po yung masasave ng 2025? Amen. See, these are all the results why there are people who wants to serve. Amen? Let's have a great week. Amen? Let's have a great week. Unahin natin ang Panginoon and let's have a faith in God that drives us to serve Him more. Alright? Tayo po ay magwakas po sa panalangin ng gabi. Ikilang Diyos, salamat sa gabi ito. Salamat sa inyong salita. I pray, O God, that we were challenged and we were motivated to serve You even more. And magkaroon po kami ng mataas at matibay na pundasyon ng masayang paglilingkod. Gawa po ng kaligtasan na meron po kami. Give us a great week ahead. Help us to serve You this week po, Panginoon. Help us to see souls saved. Help us to carry the light of the gospel. Help us to carry the gospel testimony ng tunay na mananampalataya. And in the midst of our challenges, ay makita pa rin po ay kapangyarihan Niyo po, Diyos. Ma-enjoy po namin ang blessing ng tunay na paglilingkod po sa inyo. Ingatan niyo po bawat isa, bawat kami ng tahanan, bawat ina ng tahanan, probably they're facing challenges and struggles. Give them wisdom, God, please. Mga kabatahan, are facing family problems and just study problems. Tulungan niyo po, Panginoon, sila, O Diyos, na magtiwala po sa inyo at manaig po, Panginoon, ang biyaya ng Diyos sa aming buhay. Thank you, Lord, for a institution right here, an organization right here, na tumutulong po sa amin na tumibay, tumatag bilang mga Kristiyano. Patawad sa aming makasalanan, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, mga kapatiran po namin may karamdaman, mga kapatiran po namin, mga mahal sa buhay na may mga suliranin, biyaan niyo po, Panginoon, sila, O Diyos. Promise you, O God, lahat ng luwalhati at papuri sa inyo lamang. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po and magandang gabi po sa bawat isa.